tanungin natin to si Gerald. sociologist dito si Dr. Gerald Abergos no. Ano ba ang gusto talaga marinig ng mga Pilipino kung si Susan ay presyo ng bilihin, baba, bigas, baba. Yung ibang mga employment gusto mo rin marinig. Dr. Gerald Abergos, good morning. Magandang good morning, Mark, Tita Susan. Kay Mark, magandang good morning. Ang gusto ko matikman yung luto ni Tita Susan. Wala kang paki sa Sona. Doon ka sa batchoy ni Susan. Ano gusto mo yung batchoy? O Sona. Nagutom ako sa mga kwentuhan yung presyo ng kinchay and everything. Hindi, kinukwento ko kasi kay Mark kahapon kasi sabi niya ang sarap nung batchoy. Ako pag nagbabatchoy, talaga may kinchay. Kasi parang pag hindi mo siya nilagyan, yung wala yung kakaibang lasa niya. Sabi ko, ang mahal lang ng kinchay. Sabi ko, gano'n, grabe, 1.8. Dr. Gerald, 1 kilo. Last week, 1.2. Kasi ba't ba ako nagpansit yata ako nun eh. Kaya meron ako. Kaya meron ako kinchay uli. Tapos, ito naman, tapos batchoy. Aba, ang kamatis ay 200. Alay! Sabi ko, gusto ko malaman. Kung si Susan ay umaangal na sa presyo ng bilihin ba, di lalo na kaming mga nakaabang siguro sa Sona. Gusto ba namin gusto ba? Di ba, Doc Gerald? Sabi ko nga kay Mark parang hindi na tayo nawala ng mga bilihin na bigas mula sa bigas, di ba? Yung itlog, yung mga kamatis, ano ba nga yung mga presyo ng isda natin? Pero yan yung mga detalyado no, Doc Gerald, no? Normally pagka mga Sona, ang sinasabi lang ng Pangulo parang, agricultural sector, ganito ang gagawin, no? Hindi naman yan bigas, hindi yung hindi particular sa mga, kung yan ay bigas, kinchay ni Susan. Kanina may mga mots na sabi, sana tuparin na ng presidente yung pangako niya. Sa bigas. Magbaba. 20. Di ba sabi? 20. Ang kilo? Doc Gerald. Mga ganun. Is it always yung pagkain ba ang hinihintay ng mga kababayan natin, Doc? Yun yan sa mga usapan natin right now. Unang-una talaga nakikita natin yung food security. Well, food is there, pero medyo may presyo pa rin. Kasi ano ba kasi yung Sona? Bakit ba may Sona? Bakit lahat nakikinig sa Sona? Tignan muna natin historical perspective, Tita Susan. Yung Sona kasi, it's a constitutional mandate na dapat ang executive department natin ay magsasabi sa taong bayan, magre-report kung ano ang nagawa at kung anong plano for the next year. At yung planong yun yung i-relay naman niya sa ating mga mambabatas. Hinihintay ng ating mga kababayan yung mga still the basic needs and basic services na ine-expect ng taong bayan sa gobyerno. And number one, ang napag-usapan nga natin kanina, nadaanan ng kwentuhan natin is yung taas ng presyo ng pagkain na sana bumaba. Now, tungkol dun sa presyo ng pagkain, sinasabi yung kasi nagsabi dati na we will try, the government will try na pababain ang presyo ng bigas to 20. Parang 20, di ba? To 20 ang sinasabi. So, yun ngayon ang titignan ngayon ng taong bayan. Ano na yung naging hakbang at tama ba, nagawa ba yung iprinamis. So, ano ang significance ng Sona? Ang Sona kasi yung pagbibigay mo sa taong bayan ng iyong directions, ng iyong, hindi naman talaga promises pa talaga, directions na sana magawa natin. However, when it comes too strong to the people, it would really look like a promise. So, ang Sona is something good kasi nagpapakita ito ng yung accountability ng gobyerno sa tao. So, kapag may binanggit tayo last year or a couple of years ago sa ating Sona, ay hihintayin talaga ng tao yun. It just so happened na yung tungkol sa presyo ng pagkain, yung nabanggit ng mga dating Sona natin. Kasi nga parang lagi naman yan kahit na napakarami nating issue. Pag nagsasurvey sila, lalabas talaga ang laging priority na issue ng mga tao,
pagkain, food security, Siyempre, yung trabaho, ganyan, hindi masyadong pinag-uusapan nila ang kunwari West Philippine Sea, o paano tayo maninindigan sa China, mga ganyan, ano ba ang aliado natin, Amerika at China. Pero yan parang mga ano lang side issues lang sa tao. Kasi syempre yung una-una yung malapit sa Sikmura no? Diba? Oo, so aasahan ba natin Dr. Gerald na itatouch niya pa itong mga kunwari West Philippine Sea, hihingin ba ng bayan sa kanya yan na siya ay maglatag ng malinaw? O kung ano man, ewan ko kung ang Chacha ba, pinag-uusapan pa ba ngayon? Tinatanong pa ba siya ng bayan kung anong direction sa Chacha? Palagay mo, Doc? Karina, nasabi ni Tita Susan yung mga mots natin, yung man on the streets, yung ano ba yung pulso ng sambayanan. I have done my research. Yung pang sarili lang na research, at tatanong ko sa kanila kung ano yung mga issues ng bayan na dapat. That was a few weeks ago. Hindi lumalabas yung idea ng West Philippines at yung iba, lumalabas pa rin sa pakiramdam ng pang-araw-araw ng Pilipino, yung same old na pangangailangan, yung pagmamahal ng pagkain, pagtaas ng ang trabaho, yung hirap sa transportation, paulit-ulit yun at yun pa rin. So, kung ang lahat ng efforts ng ating pamahalaan ay maitungo natin papunta doon, most probably mararamdaman naman ito ng taong bayan. Kasi yun lang as of now, yung nakikita pa ng taong bayan. Hindi natin minamaliit ang taong bayan na hindi sila concerned sa West Philippine Sea, sa foreign policy natin. Of course, they also know that. Pero ano yung kailangan ko right here, right now? Yun sana rin yung makikita na ilalabas ng ating pamahalaan para matugunan, masolusyonan yung hiling ng pang-araw-araw na Pilipino. For some, maaring hindi nila concern ang mga investors na papasok sa atin, ang West Philippine Sea and ganyan. Pero it does not mean na minamaliit ng taong bayan itong mga issues na sinusolve ng gobyerno. However, sana matutukan ng magandang solusyon, mai-relay sa taong bayan ang isang magandang hakbang at solusyon para matugunan yung kagustuhan na hinihintay ng taong bayan. And you know what, Tita Susan, kung ito ay mai-relay sa tao, susunod naman tayo We need leadership na pag may sinabi ang ating leader na this is what we can do to help, tutulong naman siguro ang sambayan ng Pilipino. Ang kultura po natin ay kuyog tayo Kuyog-kuyog ang mga Pilipino Pag may leader na magsabi na may direction tayo, tutulong naman lahat Of course, there are some people na, bash lang ng bash, salita ng salita, but deep inside, all of us, we want to progress kung ano yung meron tayo right now. Pero hindi mo nang pwedeng, katulad doon, yung kanina, yung mga man on the street na sinasabi na, sana to pa rin na ng presidente, pangatlong zona na to. Singilan na rin kasi ngayon, Singilan parang, di ba, pangatlong zona mo na hindi pa natutupad di ba? Di parang, ang taong bayan, ang publiko, talagang din sila, yung parang, yung pangako mo, hindi pa natutupad, eto na naman tayo, magsasona na naman, di ba? Tama yun, Kuya Mark, kasi, sa isang 6 years na panunungkulan, may honeymoon stage yan Yung sa una na masaya, elated lahat, full of hope lahat. Yung boss na yung boss na partido na ito na yung nanalo, let's support this. Correct. Lahat nakatutok para makatulong. However, pag hindi nakikita yung direction, like it's a third year right now, medyo magsisimulang mag-doubt ang taong bayan. So, hopefully, sana ngayong sonang ito, makita natin yung concrete na solutions kung paano magagawa yung iprinamis nung una. Hindi naman magic ang governance kailangan din to ng tulong ng taong bayan. So, kung maibigay lang ng gobyerno how we, ang pang-araw-araw na Pilipino, can help dun sa direksyon na sineset ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo, na isiset ng ating pamahalaan, I believe, I'm just guessing right now because gitna po ito ngayon
tutulong at tutulong pa rin ang tao. Hindi magne-negative ang tao pa ngayon. Hindi mawawala ng pag-asa ang mga Pilipino. Makakasabay at makakatulong tayo niyan. Magsabi lang kung ano ang pwede nating magawa. Ano kaya Doc Gerald, palagay mo, hindi kaya rin ito ay palibhasa ay midterm election tayo? Oo, baka sabihin. Hindi kaya ito ay pagkakataon ding maglatag ng campaign promises ng admin ticket. Baka siyempre maghahain ka ng mga kandidato mo, 12. Ito ngayon ang iyong platform, ang venue mo para sabihin mo kung ano magiging direksyon ninyo sa administrasyon at ano palagay mo, maglalaman kaya ng mga ganitong campaign promises para makapanghikayat sumuporta ng admin ticket next year? Because of the advent ng social media natin, ng direct communication natin sa isa't isa, kahit hindi tayo magkakakilala. Ibig sabihin yung mga chat groups, itong mga post, mga comments sa Facebook at Twitter, X at everything, nagkakaroon ang mga Pilipino ngayon ng more capacity para mag-isip, para mag-introspect. Hindi na tayo nag-i-improve na tayo dun sa ating pagpili, sa ating pagtingin ng plataforma. Hindi ng pangulo, ng kandidato, kung hindi ng plataforma. Whoever it is na tatakbo, pag nakita na yun ang plataforma na gustong mangyari nung kinakampanya, yun ang lalabas. To improve things, Tita Susan, nalulungkot lang din ako kasi nawala na tayo ng mga shows, ng mga platforms kung saan nakakapagdebate ang bawat mamumuno. Na kung saan nakikita natin, kasi madali pong magbigay ng promises, madali magsabi ng platform, pero yung direction at yung know-how in doing that, medyo nagkukulang na po tayo sa ating mga programa. Nawala na, gone are the days po, yung mga debate, gone are the days na nakikita natin na right then and there, nakikita natin yung tao mismo na iboboto, na tumatakbo na i-scrutinize ng tao. And hindi lang po sila, yung again, as a sociologist, tignan natin yung pang-araw-araw ng mga Pilipino. Ano ba yung saloobin nila? They too, us too, can speak on how to help with the government. So, isa rin po na po pwede nating may improve sa ating kultura right now is yung pwede tayong magsalita. Kasi palabas ang pag titignan po natin sa social media, puro bash ng bash. Pero most probably, if people are doing that, meron din naman silang naiisip na solusyon. Sana po magkaroon din po tayo ng isang proper na forum, ng platform, na kung saan ang mga thinkers naman po natin ay makakapagbigay ng solusyon. Definitely, hopefully, the government could look also into that para makatulong din naman tayo sa hangarin ng gobyerno. Kailan ba yan? Kailan ba nag-start yung mga? Kaso mawawala din yan pag hindi nasusuportahan ng taong bayan. Tita Susan, nung mga unang kailan ba nagsimula yung SONA? Yung SONA kasi po, nagsimula yan. Ang gobyerno po kasi natin ay patterned sa American na government. So, nung panahon po ng Commonwealth government, nagsimula po yan nung yung localized na po natin, kay Pangulong Manuel Quezon. That's around 1936. SONA na. Yung start na SONA. Pagkatapos po nun, nakita ng mga Pilipino na may pagkakataon pala tayong makinig directly from our leader, from the president. Okay. Bakit po? Kasi nagkaroon tayo ng platform kung saan may broadcast media na po na naririnig na ho nila sa radyo na ito yung gusto ng ng pangulo natin, then we can help. Napakaganda po ng advent ng media kasi nagkaroon ng direct relationship ang pangulo directly sa tao. Yun po yung accountability ng statesman, ng presidente sa tao. Because of SONA, natuto po tayong makinig, tumingin, mag-isip, at sumuporta. Kakatuwa yan pag nagsusona. Punta ka ba sa mga umpok-umpukan? Tricycle, terminal ng tricycle. May mga nakaupo. May mga, sinabi mo na yun
Yung mga gano'n, sila mismo yung nagkaano, sabi niya ganito ganyan. Yung parang meron talagang kantsawan. Ganun nga, yun nga yung sinasabi ni Doc, accountability kasama talaga sa proseso natin yan di ba? Ng demokrasya paano mo mapaparating sa gobyerno pangakuan ka, yun? maniningil ka. Ganun talaga paano mo paparating na naniningil ka na? Naka3 taong ka na paano mo mapaparating yun sa mga gano'n, mga report? Doc Gerald. Tama po Yun po yung marks ng demokrasya Yung accountability, yung nalalaman ng tao kung ano ang ginagawa ng gobyerno, yung transparency ng programa at proseso. Nakakalungkot din na bakit every zone na lang tayo nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. Sana, again, I'm looking into developments natin. Sana meron din tayong platform na ginagawa na katulad ng sa ibang bansa na hindi na ang presidente ay nakaka-reach out sa mga tao na yung bang Tita Susan, Kuya Mark, yung President's Hour, yung kahit dati lang sa radyo na nakikinig ang mga tao na nagsasalta ang presidente. Nangyari po sa atin ito nung panahon ng COVID Dapat sana may checklist. Yes po, yun po na ito natupad ko, ito hindi. Ito natupad, ito hindi. Yes, maybe monthly. Media ang gumagawa niyan. Media nga. Media ang gumagawa. Dapat sana mismo sa... Binabalikan natin yung nakaraan niyang zona. Tayo. Ganyan, pero siyempre ang gagawa na action doon, kung man dapat gawa na action, yung gobyerno, di ba? Yes, to show accountability. Na kahit po sana monthly na nakakagawa ng ganito, kahit short program na from the government po, especially from the Office of the President. Kaso po, sa tagal nung 1 taon na pag magbubukas na naman ng ating new Congress, doon lang nililay down, doon lang nire-report. Kung ito po ay nare-report ng mas frequent, siguro po yung pagpukpok din ng gobyerno sa mga ahensya niya, makakatulong din. Baka mamaya kailangan ng suporta o kaya mamaya tutulog-tulog itong ahensyang ito, at least makising man lang ng konti at ma-refocus ang kanilang efforts to improve things ayon sa kagustuhan ng ating namumuno. Kasi minsan parang kahit tayo nakikinig, parang paulit-ulit naman. Wala namang ganun din ang mga problema. Buti nga ngayon Doc Abergos, di ba? Ngayon parang kolokyal na nga magsalita sa SONA. Dati daw yan parang English, malalalim. Kasi parang nagre-report ka sa mga mambabatas lang. Representante naman din ng tao talaga ang mga mambabatas. Kumbaga, kung nung araw na siguro, nung panahon ng mga sinaunang Amerika, wala namang mga TV, magre-report talaga sa representatives. Di ba? Tapos yung mga representatives, pag uwi-uwi sa kanilang mga distrito, saka sila mag-uulat naman. Ay di kaya daw parang elitista nung araw. Ang parang sila lang nagkakaintindihan. Ngayon na nga di ba? Parang tagalized, kolokyal lang ginagamit na salita. Mas gusto nga ng mga nakikinig ngayon pag gaya na naman mas simple ang delivery, mas Tagalog na gusto nila. Total kami gusto mo kausapin, gamitin mo lengguwahe na maunawaan namin. Doc Jera. So mas tamang gano'n, yung mas madali maiintindihan, huwag ka masyadong Doc Gerald, masyadong... Yeah. Totoo po yun. Totoo yung sabi ni Kuya Mark na before, it was so formal kasi it was the President is reporting to Congress, to our lawmakers, to the Senate. Doon yun yung actual na programang yun na ito yung nagawa natin, this is what we have to do next. So I urge the lawmakers to focus on this para magawa natin. Tama po yun pero dahil nga sa paglaki at pagdevelop ng ating media, nagkaroon po ng pagkakataon na ang pang-araw-araw lahat, ang buong sambayanan ay makapakinig nito. Kaya tama po yun. Kung tayo po ay magpapaliwanag sa taong bayan, ipaliwanag natin in layman's term. Again, hindi ko minamaliit ang capacity ng mga Pilipino para makaintindi, para makapakinig. Pero tandaan po natin, ang kultura po natin, tayo po ay hindi lang voters po ang nakakaramdam, ang nakikinig ng SONA. Tandaan po natin na nakikinig na rin po ang mga bata. Na pag nagkaroon po ng malay na ang bata sa social issues, nag-i-start na po yung makinig.
Ang daughter ko po, si Sofia, 10 years old. May concern na po siya sa SONA. Ibig sabihin, no, even kids nakikinig. Of course, kids don't have the capacity na to understand pa yung mga some of the high polluting words and some of the technicalities of doing government business, ang paggawa ng batas at pagpapatupad nito. Pero kung ito ay naibabanggit natin in layman's terms, tandaan po natin, SONA right now is very, very public. At may mga kabataan po tayo nakikinig na sana mabuhay din po ang hopes sa kanila habang nakikinig sila ng SONA. Kasi ano naman ngayon di ba parang yung mga bata, ano sila diyan may accessible naman sa kanila yung mga para mapakinggan nila yung mga sasabihin ng presidente, no? Kailan naman ho nagsimula yan, Doc, na inaabangan ng rampa, mga nagkagandang, ginagawang parang Hollywood event. Parang naglaylo na nga ngayon. Naglaylo na ba? Pero inaabangan. Anong suot ni ganire ng ganyan? Fashionista si ganire. Last year kasi, nakaganito yan. Pasabog no? Nagkaroon ng ganong tradisyon yan. Bakit nga? Years ago, Tita Susan, I believe meron na tayong interview together no na patungkol sa outfit ng iba. Kasi di ba parang nagiging sila yung papatalbugan. Na? Yun nga po nawawala po sa focus yung kung ano yung kailangan. Tingnan po natin pag nagsasama po ang ating lawmakers sa ibang bansa po. Actually, may uniform po sila. Actually, meron silang regalia na suot. Pantay-pantay, pare-pareha sila. It seems that sa atin nagiging fashion show. It's true. I have mentioned this a long time ago na nagiging fashion show ang SONA. Well, kailangan din naman na makita ng mga voters na yung kanilang mga binotong mga mamumuno ay may tikas at may presence din naman presentable at somebody to be proud of na ito yung representative namin, ito yung senator namin. However, kung doon lang napupunta ang presence nila ay bumababaw po. Siguro po nalilimutan din po ng sambayanan na actually yun din po titignan ano ang suot ni Senator ganyan, ni Congressman ganyan. Siguro as of now, kung sasabi nga natin na bumababa na rin, hindi na yun ang focus, naumay na rin po siguro ang sambayanan sa ganong klaseng show off habang nasa SONA. At nakikita natin right now na hindi naman madalas na for the past years na talagang dumadating at sobrang garbo ng pananamit at entourage. Ay di na lang tayo mamaya, mag-abang na lang tayo pare-pareho. At tingnan natin kasi yung mga nakakausap kanina medyo na sila nangingiyak-ngiyak na 'Di ba? Kasi iniintay nila yung 20 pesos na bigas. O yung presyo ng mga bilihing iba pa, yung mga presyo ng mga produktong petrolyo, yan trabaho, sweldo, ang dami. Gusto nilang mamaya makikinig siguro sila at titignan nila ano ba dito yung mga natupad na hindi pa hanggang ngayong panahon na ito. Apo. Tita Susan, Kuya Mark, siguro something that we can learn here and something na yung sambayan ng Pilipino can learn here is yung accountability. Yung pagbay sinabi po tayo sa taong bayan na umaasa sa atin na maiangat ang buhay natin through their leadership, gawin po natin. Ibigay po natin kung ano yung sinabi natin sa kanila. And at the same time, kung hindi rin po talaga natin kakayanin na magawa yon at a certain period na sinabi natin sabihin din po natin sa taong bayan. Ipakita rin po natin na we tried pero hindi pa mangyari para ang taong bayan din makatulong. Meron din tayong magawa to help the government. Hindi lang, kaya po nating tumulong, kaya po nating sumabay. Basta po maayos ang direction ng leadership at maging totoo po ang leadership sa atin. Transparency and accountability. Ayun. Yung may paliwanag, halimbawa, katulad yan, yung 20 pesos, tama, totoo naman yan Yan yung parang isa sa mga naging ng pangako talaga yan di ba? Major yan. Bigas Major, yun oo. Hanggang ngayon, meron na bang 20 pesos? Wala nga
Magsabi 28 lang nga naman sa po. kadiwa. Magsabi po kung bakit hindi kinayang Ayun, magbente, ipaliwanag sa tao, the paliwanag. technicalities. Hindi yung para parang maintindihan ng tao. kakalimutan mo na lang. Eh kasi kung Yes. siyempre, lahat tayo kumakain eh. Oh. Para kasi ang point lang naman dyan, hindi mo man na-deliver yon, nakita nila yung effort mo. Nag-effort ka. Kasi sasabihin nila kung sapat yung effort mo, may mga bagay na hindi mo na kontrolado, halimbawa global market yan, whatever, kung ano mapapaliwanag mo, ay di nakita naman nila ang effort mo. Plus 10 points ka na doon. At siguro nakita mo nang naka-forward tayo ng 1, 2, 3 steps dahil sa iyong effort. Yung ganong singilan ba? Hindi naman yung singilan ito na dapat agad ang paraiso eh. Kasi sinabi mo to last year, dapat eto na paraiso. Hintayin ko Hindi yung sagot naman. mo eh. Bakit ano nangyari? Parang ganun eh. Kung ang sambayan lang makakapag may mikropono. Mr. President, na hindi mo ba eh. Pero pag hindi mo siya tinalakay, binigyan ng ano, parang kinalimutan mo na lang. Ganon yung pangako mo. Yun ang sabi ni Dr. Abergos, yung ipaliwanag mo ang iyong mga nagawa, ang efforts mo. Mali mo kahit wala ka na sa pwesto, pero nalaman naming naka 15 steps forward na tayo, thank you pa rin. Itutuloy ng susunod. Ganyan lang yan eh. Hindi ba? Basta may ginawa ka naman. Ma-appreciate naman yung ganon. Ano po, Sir Dr. Gerald? Yes po, ganun po. May capacity po ang mga Pilipino na mag-isip at umintindi. Ibigay po natin kung ano yung nangyayari, ipaliwanag po natin. Hindi ho promises ang kailangan ng mga Pilipino ngayon. Ang kailangan ng mga Pilipino ngayon, paano tayo nagde-develop right now? What can we do to help in the development? At kung sino man, yung talagang kailangan gumawa nitong mga plinano natin na ito, tutulungan din natin sila na tumutok sa mga ahensyang ito para magawa po ng maayos ng mga ahensyang kikilos talaga sa ating sa pinangako na yon, na magbatay tayo. Hindi para magreklamo, kung hindi para ipaalala sa kanila na we are still here to help you. Hindi kami nandito para magreklamo lang. We are still here to help you. Lahat tayo sabay-sabay dapat aangat. But we are still here. Hindi na kami pinapramisan, kami po ay pwedeng makatulong din sa gobyerno. Ayun, salamat! Thank you, Dr. Gerald. At malamang si Dr. Gerald mag-aabang yan mamaya. May hawak yung ballpen. May popcorn yan siguro, popcorn, ganyan. saka ballpen, Oo, saka na notebook. binudbura ng asin, ganyan. Sabay idlip, wala pa kasi. Mas gusto ko pa rin ang luto ni Tita Susan na hindi ko pa rin natitikman. Yung batchoy? Yung batchoy? Nako, Dr. Gerald, mahal ang kinchay. Bibilangan ka pa niyang kada subo. Grabe ka! Sasabi, Sarap na sarap akong ganyan eh. Pamain kang gano'n, tapos hindi masarap, di ba pupulaan mo rin? Para may kulang. Parang kulang na lang presyohan yung bawat subo ko. Pinakain ako ng batchoy. Mahal ang kinchay, ha? Mahal ang laman loob ngayon. Grabe talaga. Joke lang. Doc Gerald, thank you. Thank you, Doc, ha? Good morning po. Morning. And basta gusto ko magmura na yung mga kinchay na yan, mga wansoy na yan. Kinchay, particular talaga sa kinchay. Yung wansoy di bali na bigas, basta ang kinchay mura. Yung wansoy nga, di ba minsan di na sila nagbebenta.